Hi guys, welcome to my channel. This is Marcela Manim Team. Ngayon naman ay ating aalamin ang mga senyales na may galit o inggit sa ibang tao sa iyo. Yun nga guys, kailangan iwasan natin yung inggit at galit sa ibang tao kasi makakasira yan ng diskarte. O kung may taong alam natin, ito yung mga senyales, medyo lumayo-layo na kayo kasi masisira ang inyong mga plano at magandang layunin para sa inyong sarili at sa inyong hinahangad. Kasi sila yung magbabaksak sa inyo. Huwag na kayo makikipag-meet. Kailangan hindi nyo sila ma-encounter. Pero minsan hindi talaga natin maiiwasan. Minsan kasama natin mismo sa trabaho, hindi natin maiiwasan. Kailangan lang natin medyo umiwas. Huwag masyad tayong didikit. Kasi hindi gagawa ng maganda yan sa atin kahit anong mangyari. Always basher yan. Number 1, they don't care about your achievement. Yun nga, ang gusto nila yung magkasakit ka, mawala ka sa mundo, yan ang gusto nila. Hindi nila, wala siyang pakialam sa yung mga achievement. Kaya yun, lalo kang na-stress, kaya lumayo tayo. Number 2, they discourage you from trying new things. Pag may ginagawa kang maganda, hindi pwede kasi mamahalin ka ng ibang tao. Dapat siya lang, mahalin o tingalain kasi mas angat na nga siya, sasabihin nila, di maganda yan. Kasi pag nagtagumpay ka, masasapawan siya. Kaya hindi dapat tayo maging successful. Ganon. Number 2, ang tip, kailangan tutulungan mo yung taong nagagalit sa iyo. Pero wala eh. Galit na eh. Or inggit. Kaya tumahimik na lang tayo. Number 3, they criticize your decision. Pag iinitan nila ang desisyon mo. Pero actually, hindi ang desisyon mo ang galit sila. Galit sila talaga sa iyo or inggit sila sa iyo. Number 4, they imitate you. Galit sa iyo pero ginagaya ka naman. Actually, idol ka nila. Kaso, ayaw nila, yung gusto nila ay ikaw yung gumagawa. Ang gusto nila, yung ginagawa mo, sila ang gumagawa. Magiging masaya lang sila kung sila yung gumagawa. Pag may masamang mangyayari sa'yo, yun, masaya sila. Yun ang inggit or galit. Number 5, they try to upstage you. Iniinis ka nila hanggang bumagsak ka. Maliit na maliit ang pagkakamali mo, pero pinalalaki nila kasi nga, inggit sila. Kahit wala kang kasalanan, mag-iimbento sila ng iyong ikakasama, ikakasira. Yun, lalo na sa social media ngayon. Alam niyo naman. They claim their life is unfair. Masyadong reklamador sa buhay. Yun. They talk about you behind your back. Chismis sa iba, siraan sa iba. Usually, dapat kinakausap nyo pag alam nyong ganyan. Pero, ang mahirap dito kasi sa atin, pag kinausap mo, siya pa ang galit sa'yo, kaya mas mabuti. Tumahimik na lang at hayaan na lang, sige, go lang. Ganun na lang. Number 8, they try to spoil your good news. Kapag may magandang nangyari sa'yo, hindi sila masaya. Malungkot sila. Bakit ito na-promote? Bakit ang dami-dami ng subscriber mo? Bakit ang dami mong palipad? Bakit ang dami mong kaibigan? Hindi sila masaya. Masaya sila yung walang tao sa'yo. Yung, halimbawa, pinagla-live stream. Or di kaya isa kang ang manager, bigla kang bumagsak ka, supervisor, dun sila masaya yung mga kaaway mo. Kaya yun, yeah, try to spoil your good news. Ayaw nila makakarinig ng magandang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Number 9, they project their insecurities on you. Feeling nila, mind reader sila. Grabe ang tao ngayon, lalo na sa social media. Parang binabasa ba nila yung nasa loob ng utak mo. Parang lahat alam nila. Ay, grabe.
They're negative in every conversation. Walang magandang sasabihin sa'yo. Kahit anong sabihin mo, lahat negative. Yung galit or inggit sa'yo. Number 11, they start pulling away from you. Pag umiwas na sa'yo, inggit na yan, papunta na yan sa galit. Ganyan yan. Yun na nga, yung may tinatago talagang galit sa'yo. They give you a short answer, you are either good or bad, close or negative body language, they ignore or avoid you, they spread rumor about you, they blame you, they post in social media against you, they criticize small things you do, they hinder your goals and progress. How social media is poor, jealous social media. Yun, dun nga. Kalimitan nga, maraming ganyan nga inggitan sa social media. Dapat, natin, hindi natin, pagtibayan natin yun. Hindi dapat tayo nagsiselos eh. Kailangan may confidence tayo sa ating sarili. Ang gagawin na lang natin, guys, kung sa sign na yan, may na-encounter tayo, iwasan na lang natin. Tiis tapos tuloy lang ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Talagang may maiinggit sa'yo. May magagalit at magagalit sa'yo. Pero magsalita ka lang ng isang bagay. Kapag gano'n na yung sitwasyon, siyempre paglalaban mo rin yung isang bagay tapos tama na. Nasabi mo na yung gusto mo, tama na. Kasi pag nagsalita pa, mas lalong lalala. Kaya yun na lang ang gawin natin. Iwasan na lang natin. At wag tayong makikipag-meet sa taong alam nating may inggit at may galit sa atin. Kasi hindi yan gagawa ng maganda sa buhay natin. Tandaan nyo guys. Thank you for watching. This is Marcela Manim Team.